Hindi lang People's Love Team o People's Superstar ang pwedeng ibansag sa real-life tandem ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, kundi pati na rin King and Queen of Movie Tarpaulin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa panahon ngayon, ang tandem ng Kim Pao ang may pinakamaraming promo poster na tarpaulin para sa lalabas nilang movie na My Love Will Make You Disappear. Nadagdagan na naman ang tarpaulin ng Kim Pao sa iba pang panig ng bansa. Viral ngayon sa Kim Paolandia ang paandar ng ilang mga video kung saan mapapanood na nagsasabit ng tarpaulin ang isang may-ari ng tindahan sa kisame sa labas ng kanyang tindahan. Nakunan rin ng photo ang dalawang sales crew na ini-endorsong brand ng tinapay ni Kim na nagsasabit ang mga ito ng tarpaulin ng pelikula sa labas ng kanilang tindahan. Mula nang inanunsyo ng Star Cinema ang paglipat ng playdate ng movie sa March 26 mula sa dati nitong showing na date na February 12, nagsunod-sunod na ang pagpapakalat ng poster at tarpaulin. Bukod dito, ilan na sa mga solid Kim Pao ang nagpalagay ng tent poster ng My Love Will Make You Disappear sa salamin ng kanilang mga sasakyan. Samantala, ibinalita na sa kanilang ex-post ng mga Kim Pao supporters sa Singapore ang black screening na binuo nila para sa movie ni na Kim Chiu at Paolo. Mukhang matindi talaga ang suporta ng Kim Pao fans para sa pelikula nila. Ang dami ng pakulo mula sa tarpaulin hanggang sa black screening sa iba't ibang bansa. Masasabi talagang may hatak ang kampana ni na Kim Chiu at Paolo Abilino. Mukhang patuloy ngang lumalakas ang hype para sa My Love Will Make You Disappear ni na Paolo at Kim. At hindi lang ito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa mga viral na tarpaulin at black screening sa Singapore at Florida, USA, may balita rin na nagpaplanong magdaos ng black screening ang mga fans sa Canada, Middle East at iba pang bahagi ng Europe. Sa social media, maraming netizen ang nagpapahayag ng excitement at inaabangan ang big screen chemistry ng Kim Pao. Dagdag pa rito, tila nagiging isa sa pinaka-promoted na Star Cinema movie ngayong taon ang My Love Will Make You Disappear. Dahil sa gross road effort ng fans, may mga report din na ilang local cinemas ang nagdagdag ng special screenings dahil sa mataas na demand ng advance ticket reservation. Sa kabila ng kauna-unahang paglipat ng playdate, mukhang lalo pang lumakas ang ingay ng pelikula. Malaking faktor kaya rito ang success ng linlang na lalong nagpatibay sa tambalan ni na Kim at Paolo. Mukhang hindi lang sa tarpaulin sila hari at reyna, kundi pati na rin sa puso ng kanilang mga fans. Ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang hatak ng Kim Pao tandem sa masa. Hindi lang ito simpleng movie promotion. Ito ay naging isang malaking fans drive-in movement mula sa paglalagay ng tarpaulin sa mga tindahan at sasakyan hanggang sa pag-organize ng black screening sa iba't ibang bansa. Makikita na hindi lang Star Cinema ang gumagalaw para sa promo kundi mismo ang mga fans. Isa rin itong indikasyon na nagbabalik ang kultura ng excitement sa pelikulang Pilipino sa panahong maraming Pinoy films ang nahihirapan sa box office. Ganitong klaseng suporta ay napakalaking bagay. Mukhang hindi lang King and Queen of Tarpaulin ang Kim Pao kundi isa rin sila sa pinaka-inaabangang tambalan ng bagong henerasyon. Ano sa tingin mo? May chance kayang maging isa sa highest grossing Pinoy movie ngayong taon ang My Love Will Make You Disappear? So chika, hindi pa nga tayo nakaka-move on, di ba? Sa pinag-usapan natin yesterday. Doon nga sa naganap na question and answer between Kim Pao at ng kanilang mga fans. Actually, until now mga kachika, nagtitrending pa rin talaga. Yung isinare nga ni Paolo kahapon. Tungkol nga doon sa sinabi niya na tila magkatabi na silang natutulog
ni Kimi sa gabi. Yung tipong kapag gusto niya nga daw yayain sa umaga mag-jogging si Kimi mga chika, kinakalabit niya na lang sa tabi niya. Diba kaya hanggang ngayon, there's still a big debate mga chika kung yan ba ay totoo at nadulas lang si Paolo mga chika nung na-share niya yan sa ating mga fans nila or nagbibiro lang talaga siya that time. Kaya nga again mga chika, hanggang ngayon mainit pa rin na pinag-uusapan yan ng mga Kim Pao community. And then mga chika, no, tungkol nga sa event ng konsyerto para sa mga Pilipino na ginanap yesterday din mga chika, ang daming natuwa. Okay, actually yung ibang mga pictures ay ngayon lang naglabasan. Makikita nga natin na talagang nakasama, di ba, ni Kimi tsaka ni Paolo yung mga heavy guts na artista ng MIFF, di ba, Manila International Film Festival. Ang kagaya nung napag-usapan natin before mga chika, di ba, hindi naman talaga kasama, di ba, dapat sa itinerary ng Kim Pao yung pagpunta nila sa LA, di ba, dito sa konsyerto para sa mga Pilipino. Siguro mga chika, sinadya talaga silang isama or pasamahin ng Star Cinema para in some way ay makapag-promote sila nung kanilang pelikula, di ba, dito sa Los Angeles. So mga chika, doon nga sa mga larawan ng Kim Pao, makikita natin na kasama rin nila iba pang mga artista and a few producers. Actually, isa nga sa nakakatuwa dyan mga chika, nakita ko kasama nila si Enjong D, si Arjo Atayde at si Dingdong Dantes. So tama na rin yung mga chika, Dingdong Dantes in one picture together with Kim Pao. So nabasa ko nga sa comment section mga chika, most probably daw etong si Dong ay isa ring certified Kim Pao fan, kaya sumama nga siya dyan sa groupie na yan. And then mga chika, aside from them, nandun din, di ba, si MTRCB Chair Lala Soto. So nandun din siyang picture kasama sina Kimi tsaka si Paolo. Actually, very thankful ang Kim Pao sa kanya mga chika. Syempre, ni-rate, di ba, ng MTRCB itong movie ng Kim Pao na May Love Will Make You Disappear as rated PG. So good for general audience siya mga chika, yung tipong kahit nga mga bata ay makakapanood. Then mga chika, I also saw these pictures kung saan talagang binigyan nila ng pagkakataon na magsalita sina Kimi tsaka si Paolo sa stage. Di ba yung tipong, sige Kim Pao, the floor is yours. Pwede nyong imbitahin, pwede nyong i-encourage, di ba, lahat ng mga fans nyo rito sa LA na manood, di ba, ng May Love Will Make You Disappear. And definitely for me mga chika, isa talaga yan sa primary objectives nila. Kaya sila sumama dyan sa pagdiriwang na yan. And lastly mga chika, meron akong mga napanood na videos kung saan makikita natin kung gaano kakomportable si Paolo Abilino when he is beside Kim Chiu. Okay? Alam nating lahat na si Paolo Abilino is a very shy person. Diba? Introvert nga yung pagkakakilala natin lahat sa kanya. So considering mga chika, yung event na yan ay punong-puno ng mga bigating artista, bosses, di ba? Management ng mga networks. So si Paolo mga chika, nahihirapan siyang makiblend in, which we all know and we expect him to be like that. Kasi yan na kay attitude niya Pero salamat kay Kimi mga chika na hindi nahirapan mag-adjust at makipag-socialize si Paolo. Di ba? Nakita niyo yung mga videos kung saan pumupunta si Kimi sa isang lugar and then sinusundan siya ni Paolo automatically. Si Kimi mga chika, hindi siya nahihirapan makipag-usap or makipag-communicate sa mga tao, di ba? Sa kanilang mga fellow artists. And then kapag nandyan siya mga chika, in some way, si Paolo hindi na rin nahihirapan makipag-usap sa kanila. Di ba? Kaya nga mga chika, ang dami kong nababasa sa comment section, Paolo has found his comfort zone. Okay? At si Kimi nga yun. Yung comfort zone niya ay yung pwesto beside Kimi. Di ba mga chika, napatunayan nga natin yan, nakumpirma nga natin yan dyan sa video na yan. And I think mga chika, bukod dito, si Paolo na rin mismo yung nagkukwento, di ba, sa mga previous interviews nila na kapag ka nga daw may mga event or gathering, nandun lang siya lagi sa tabi ni Kimi. At ang rason niya nga dyan ay dahil kay Kimi lang siya
komportableng makipag-usap. Di ba mga kachika? And then si Kimi naman, vice versa, komportable din siyang kausapin si Paolo Abilino sa mga ganyang gathering. Di ba? Kapag maraming tao, parang inaalalayan niya si Paolo na halika nga dito, tumabi ka sa akin, kung nahiya ka sa kanila, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Di ba mga chika? He understands Paolo mga kachika. Alam niya na tuwing may mga ganyang gathering at madaming tao, di ba, sa lugar na pinuntahan nila, she always makes sure na lagi siyang nasa tabi ni Paolo. Di ba mga chika? Yan nga yung sinasabi natin, talagang perfect match sila. Diba? Yung personality ni Kim is directly opposite nung kay Paolo. Kaya mga kachika, yung kahinaan ni Paolo, madalas yan kay Kim niya kinukuha yung lakas na kailangan niya. Di ba mga chika? Kaya nakakatuwa rin, actually medyo bitin yung mga pictures and videos na nakita natin dyan sa konsyerto para sa mga Pilipino. Pero baka sa mga darating na araw mga chika, ipapanood din naman nila sa atin yan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates. Sana ay magkaroon din ng time na makapamasyal ulit ang Kim Pao at makasagap ulit tayo ng mga paayuda mula sa kanila. And before we completely end this video mga chika, gusto ko lang din i-share sa inyo, di ba, yung iba't ibang mga kaganapan ng Kim Pao dito sa konsyerto para sa mga Pilipino. Tara't sabay-sabay natin itong panoorin.